Sumulat sa akin, sumulat din kay chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. Sumulat sa akin, sumulat din kay chairperson ng komite, Senator Amy Marcos, nung naipinukol ni Senator Marcos. Kung maalala nyo, ito ay bugso na naging desisyon ng Korte Suprema noong mga nagdaang panahon kaugnay sa EO 464 na pinasa ni dating Pangulong Arroyo. Tutol ako na iakyat sa Korte Suprema yon dahil ayoko mabigyan sana ng pagkakataon ng Korte Suprema na magbaba ng masamang desisyon. Pero pinagpilit yan ng mga kasamahan ko noon. At ang resulta nga, kinatigan ng Korte Suprema at naging parte ng batas natin na legal ang executive privilege kaugnay sa anumang pagdinig ng Senado man o ng Kamara. Pero ang posisyon ko kaugnay ng executive privilege, hindi ito pwedeng gamitin bilang isang blanket privilege. Ito'y pwedeng i-invoke lamang kapag ang tanong will tend to involve or include executive privilege. Hindi yan rason para hindi dumalo o mag-attend ng pagdinig. If I remember correctly, the Executive Secretary, in behalf of the President, hindi na, inalam ko na lamang sa pamamagitan ng kanyang legislative staff kung natanggap na nga ba niya yung liham na yon. At natanggap nga niya, kaya nga nung in-invoke ni Secretary Boying Remulla yon, ay hindi naman nilabanan o nakipagdebate pa si Senator Marcos kaugnay nung pag-invoke na yon. Patanong lang pala, hindi. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ayoko na sana mag-komentary sa chismis, pero sige na. Dahil absent si Mayan. Hindi at hindi kami nagkausap. Kaugnay niyan. Sa katunayan, winelcome nga ng palasyo yung pagdinig, hindi ba? Bilang pagkakataon para maipaliwanag nila yung kanilang posisyon at mailabas ang ilang mga paglilinaw. Kabilang na ang mga sumusunod. Halimbawa, na walang kasong isinampa laban kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, na yung warrant of arrest ay pinakita at hindi totoong walang kopya ng warrant. Bagaman hindi yan required ng rules of court, ginawa pa rin dahil sa kahilingan ng nasasakdal o ng inaresto. Alin doon? Which one? Nagkaroon nga ba ng conversation? Medyo naguluhan ako doon sa napakinggan ko. Ewan ko kung naliwanagan kayo doon. Dahil yung mga interview na sumunod doon, nagkaroon ng pag-uusap, pero yung sa hearing, ang sabi, walang pag-uusap. Ang pag-uusap lang daw ay kaugnay doon sa joke, doon sa chismis. So, anong aagrihan ko doon? Kung nag-usap lang sila tungkol sa chismis, anong kailangan o dapat sabihin doon? Pinresenta yung warrant, merong warrant of arrest. Ang posisyon ng pamahalaan ay bagaman yung bansa ay hindi covered, yung mga individual na may warrant of arrest ay covered. Bagaman hindi tayo bahagi ng ICC, sumunod tayo sa hiniling ng Interpol at gaya ng sinabi ko kanina, at wala daw kasong isinampa dito. Tulad ng binanggit ko sa inyo nung una. Iba siguro ang sitwasyon kung may kaso dito, dinidinig ng husgado sa Pilipinas, tapos dinala natin sa ibang bansa yung akusado dito para husgahan siya ng dayuhan at hindi ng kapwa natin Pilipino. Pero walang kasong pending dito eh. By contrast, tingnan mo naman yung kaso ni Congressman Teves. Andito yung kaso. Hinihikayat natin ang Timor-Leste na dalhin dito yung akusado para harapin niya yung kaso dito sa Pilipinas sa harap ng mga Pilipinong hukom. Yun ang pagkakaiba marahil ng dalawang yun. Sa kaso ni Congressman Teves, may pending case dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang naglakas loob maghain ng kaso dito at walang pending na kaso dito sa Pilipinas para sabihing may pagkakataong mahusgan siya ng kapwa niya Pilipino.
Sa pagkakaalam ko, ang diffusion order at red notice ay pareho. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa ay confidential ang diffusion at hindi confidential ang red notice kung saan pinapublish ang isang red notice sa lahat ng miyembro ng Interpol. Hindi para sa akin na sagutin nyo na nag-issue yung Interpol. Sinasabi ko lang yung pagkakaalam kong pagkakaiba nung dalawang yon. Ang epekto ay pareho sa pagkakaunawa at intindi ko. Pero yung isa ay confidential, yung isa ay nilalagay nila sa internet, sa website nila. Sir, yung, di ba, bago mag-hearing si Senator, Hindi ako apprehensive. Ang sinabi ko, kung naalala ko, ay sana magdulot ito ng paglilinaw sa issue at hindi magdumagdag pa sa hidwaang nagaganap at sa init at tensyon dito sa ating bansa. Sa pananaw at palagay ko naman ay hindi nakadagdag dahil nga may mga paglilinaw na ibigay ang magkabilang panig kaugnay sa bagay na ito at nakapagsalita. Yung mga ahensya na inimbitahan ni Senator Marcos na may buong laya. Para sa akin, dahil maraming mga katanungang nasagot, tinigil na nga lang yung hearing, di ba? At sa ngayon, wala pa naman yatang pangalawang hearing na ini-schedule. So, tila naging sapat yung unang pagdinig at wala namang matinding pangailangan para sa isa pang pagdinig kaagad-agad. Sabi po ni Sen. Amy, plan kung doon na hearing, parang ang kailangan lang daw po makahanap ng mga international law experts which ay kailangan ng minority experts. Nasa sa kanya yun. May buong laya si Senator Marcos magpatawag ng isa pang hearing at kumuha din ng resource person. Ang problema mo ay may kaso na kasing pending. So, siyempre, anumang resource person na kunin mo, abogado, international law expert na kunin mo, meron ng posisyon na kakatigan, pabor man o kontra sa naganap o nangyari. Yun lang sa executive privilege. So, how is it, worded, sir? I mean, paano siya hindi yung part yung request for executive? They simply cited the Supreme Court decision that held executive privilege to be validly invoked by the executive branch. But again, the position I took was not as a reason for them not to attend, and they all attended, and I thank them for attending, but to be invoked whenever a question is asked that would tend to divulge any conversations with the President himself. And that was exactly what happened in the hearing. So, pwedeng share ninyo yung letter? Hindi ako nag-reply. Hindi naman kailangan i-reply dahil natanggap ko yung sulat that same morning. Ang FYI lang. Parang FYI lang naman. Kasi nasa Supreme Court decision naman yun eh. Pwede nyo kami bigyan ng comment? Tatanungin ko, baka pwede ba yun? Public document. Parang hindi naman yan. Wala. Hinihiling yun kaugnay ng question hour. Pero hindi naman kasi ito question hour. Ito ay investigation, inquiry in aid of legislation. Hinihiling lamang in advance ang mga questions sa mga kalihim kapag ka question hour ang involved. At yan ay nakalagay sa aming rules, yan ang nakalagay sa saligang batas din. Pero hindi question hour yung nangyari sa pagdinig na isinagawa ni Senator Amy. Kaya hindi kinakailangan magsumite ng mga questions beforehand. So, may silang yung letter, sir. So, may silang yung letter. If I remember, 1 page lang. Sir, hindi naman strange or first time na nangyari na mayroong ganitong letter from the palace? Hindi. Nandito na ako sa Senado nung sinulat ni dating Pangulong Arroyo ang EO 464 na nag-apply sa lahat. Mas malala pa nga yun. Yun ang ginamit nilang dahilan para hindi magpunta sa anumang pagdinig ng Senado ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Ito ay invocation lamang kung sakasakaling kinakailangan. At sang-ayon ako sa ganong klaseng invocation ng executive privilege. Ulitin ko, hindi ito dahilan para hindi magpunta at dumalo. Ito'y karapatan na binibigay sa kanilang tumangging sumagot kapag pwede nilang ma-invoke ang executive privilege sa isang katanungang maaaring magbigay ng detalye ng pag-uusap ng miyembro ng gabinete at ng Pangulo. Sir, ano po yung nakikita nung pwedeng ma-achieve ng hearing on ICC in terms of kubalos? Hindi ko alam. Na kay Senator Amy Marcos siguro yan. Para makapagpalabas ng panukalang batas kaugnay niyan. Pero kung ang tatanungin mo si Senator Go, tila sa pananaw niya ay tama ba yung pagkakaintindi ko? Too late the hero.
yung pagdinig. So, magkakaiba ng pananaw ang tingin ng ilang mga miyembro ng Senado dyan. Pero para sa akin, hindi ko pagdududahan na posibleng at hindi malayo sa katotohanan may panukalang batas na lumabas mula sa pagdinig na ito. Lalo na, meron tayong sariling international humanitarian law na pinasa dito sa Senado noong 2009. No, ako ang chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Yes, RJ. Problema kasi dito sa invocation nila ng EO 464 or na executive privilege. Some days before, merong isang cabinet secretary who gave what appears to be a tell-all interview. And then ngayon, nung hearing, ginamit yung EO 464 para hindi na mag-elaborate doon sa interview na yon. Kasi nga, pina-follow up nung hearing kung ano man yung napag-usapan dun sa interview na yon. So parang, isn't that, nagmumukhang parang may tinatago sila. Ika nga nung kanyang kapatid na hindi mo pinangalanan. May karapatan ng isang tao magbago ang isip at may kalayaan ng bawat isang magbago ang isip at marahil nagbago ang isip nila kaugnay sa paglalahad ng dagdag pang impormasyon. At may mga katanungan din ngang hindi na rin nasundan. Dahil sa kabila ng paglalahad na yun, halimbawa, na itinanggi ng isang cabinet member na ilang upuan lang ang pagitan, ay hindi na natanong din kung alin ba talaga ang totoo. So, dapat lesson din dito ng cabinet members. Kasi yung pag-usap mo din. Hindi para sa akin na pagsabihan sila, pero nagsimula ako sa politika o sa larangan ng serbisyo publiko noong 1998. Hindi naman sa may tinatago, pero palaging less talk, less mistake. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Gonzalo's Aarong, sa ngayon panahon nyo pa, alalahanin nyo hindi forever ang posisyon ninyo, babagsak din kayo. Pahayag naman ni Jay Manyalag, anong silbi ng hearing nyo kung anda na si Duterte si Hague? Sinasayang nyo lang oras nyo. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Katubig Gilroy. Ayaw nila malaman ng mga mamayan na traidor sila at makita ng taong bayan kung gaano sila kasinungaling. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.